purihin ng Diyos. Pakibati po ninyo ang inyong mga katabi and say, I am blessed to be with you today. Praise the Lord. And we have here today a family from Cornerstone, Australia. We have a new church plant there in Meninggi. At nandito po sa atin ngayon, actually heading the media, helping the media of our Cornerstone Meninggi. Kaya nakakahiyang ipakita yun. Biro lang. Let's welcome Cheska. Ayan, batiin niyo po siya mamaya. She's here for just a short term. You're studying here for a short course, right? So nandito po siya para mag-aaral ng short course. Wag po kayong mangamba, nakakapag-Tagalog po yan. You understand and speak Tagalog, right? Yan. Kaya hindi po nahirapan si Pastora Avic sa pag-coordinate sa kanya kanina. Dahil yan ang unang tanong. Sabi ko, ipasusundo natin si Cheska from Cornerstone, Australia. Ang tanong agad ni PV, English? Oy, my gosh, she's our number one interpreter. Amen. Praise the Lord. Can we all bow our heads and pray? Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa panibagong pagkakataon na kami magkasama-sama bilang pamilya. And we pray, Lord, that you will just speak to us today. You will enlighten us. You will touch our hearts, Lord, with your word. And we pray, Father, for any distractions from the enemy, we pray that we will be sealed, we will be protected, and we will only hear your voice for us today. We thank you, God, that you are the God of order, that you are the God, Lord, of opportunities, the God of victory. And we ask, Lord, as we ready ourselves, Lord, for the battles that are ahead of us, that you will always strengthen us. We bless you, Lord Jesus, we pray. Amen and amen. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hulyo, and we are starting a new series for this month. And our series for the month of July is being ready for battle. And so, ang akin pong mensahe ngayong araw ay pinamagatan kong battle ready, o handa ka na ba sa pakikidigma? And let me open this with this text in Ephesians chapter 6 verses 10 to 18, at babasahin ko po ito sa Tagalog. Pasensya na po sa mga malalalim na Tagalog na mga salita dito. Ang sabi po sa talata, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masasama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigis ninyo sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan, isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran, isuot ninyo sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, at lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Tayo po ay dapat handa sa pakikipaglaban. Do you agree? Kung mapapansin ninyong nangyayari sa mundo ngayon, laging may balita, halos araw-araw may breaking news. Naririnig natin ang labanan tungkol sa Iran versus America, pero baka hindi kayo masyadong updated. Kaya yung iba, ang akala nila, nag-ano pa rin ba sila? Nag-aaway, nagbobombahan. Akala ko bati-bati na. Hindi po kayo aware sa mga nangyayari sa global news, and you have to be updated of what's happening because you need to know the times and seasons. Kailangan nakikita natin kung paano naglalapat ang lahat ng ito. Naglalaban ang Israel, ang Iran, at ang Amerika, may mga missiles, may mga airstrikes, may nuclear threats, and there's also a war that is still currently happening between Russia and Ukraine.
And when we hear all these things that are happening around us, many people ask pastors, are we in the end times? Magugunaw na ba ang mundo, PK? At ang sabi sa talata, hindi natin alam ang eksaktong araw ng pagbabalik ni Jesus. Pero isang bagay ang nakasisiguro tayo, hindi gumagaan ang mundo, pabigat ng pabigat. Amen? Lalong umiinit ang laban. At alam ninyong nakakagulat, habang ang mga bansa ay nakikipaghanda para sa digmaan, nakikipaglaban sila, at hinahanda nila ang kanilang mga weaponry, hinahanda nila ang kanilang mga sundalo. Marami naman sa atin, mga mananampalataya, hindi tayo naghahanda sa ating spiritual war. While in the natural, many are preparing for the war, but when we look at ourselves as Christians, hindi tayo nagiging handa sa ating spiritual war. Habang ang mga sundalo nagte-training araw-araw, ang mga Kristiyano, tayong mananampalataya, tingnan po natin ang ating mga sarili, ha? Habang naghahanda sila for war, tayo ang nagiging paghahanda lang natin Sunday. Nag-a-attend lang tayo tuwing Sunday. Pagkatapos ng Sunday, isasara ang Biblia. Tapos, kung may Bible, may dala ba kayong Bible? Sabihin, ay nandun, naka-install sa aking Bible, sa aking cellphone. Yung Bible app installed sa cellphone, pero naka-install lang, hindi naman binubuksan. Pati yung pananalangin, sasabihin tayo yung manalangin, ang sasabihin, mamaya na lang. Mamaya na ako magpe-pray. Pag sasabihin sa ating mananampalataya, halika mag-worship tayo kay Lord. Ang sagot natin, yung worship ko, tsaka na pag favorite song ko. Pagka hindi ko paborito, tsaka na lang. Yayayain mo, halika magsimba tayo sa church. Ang sasabihin, ay nako, umuulan. Pag hindi na umuulan, tsaka na ako mag-church. Pag may pamasahin na ako, tsaka ako pupunta sa simbahan. Yung iba nga naglalakad ng malayo. Pero ang dami nating dahilan. Halika magpunta ka sa church. Ang sasabihin, nako, birthday ni unahin ko lang yung birthday. Tsaka na lang ako magsisimba. Pero pagkadating ng problema, tatawagin si pastor. Sasabihin, pastor, pag-pray mo ko. May pinagdadaanan ako. Pray for me. At alam niyo, minsan ang gustong isagot ng pastor sa inyo, nagpapapray ka, hindi ka naman naghahanda. At sinasabi niya yun na hindi naghihiwalay yung mga bagang. Magpapapray ka, hindi ka naghahanda. Magpapapray ka ng may sakit ka, kain ka ng kain ng taba. Kain ka ng kain ng bawal. Tapos ang sasabihin mo, sige, pagpe-pray naman ako. Alam niyo po, hindi umaatake ang kaaway pag church hours lang. At ang sasabihin, busy ka pala sa trabaho, sige, next week na lang kita tutuksuhin. Hindi ganun ang mentalidad ng kaaway. The enemy attacks marriages 24/7. The enemy attacks families, children, your minds, your identity, your future, your faith. He attacks that 24/7. Kaya ang tanong sa atin ngayong umaga, handa ka ba sa pakikipaglaban? Are you battle ready? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo tong message na to, kapatid. Basahin ko ulit yung verses 10 to 12. By the way, nakita ko yung aking mga kababata dyan. Hello sa aking mga kumars. Sabi sa verses 10 to 12 of the text that we read earlier, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan, etc., etc. Ang sabi doon, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Hanggang dun sa verse 12, ang sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood. Hindi sinabi ni Pablo, wala kang laban, ha? Wala kang pasusuungin na laban. Hindi sinasabi dun sa atin ni Pablo, uy, baka magkaroon ka ng battle, ha? Kaya mag-ready ka. Ang sabi niya, you will wrestle not against flesh and blood. You have to be prepared kasi meron kang laban na susuungin. Hindi option ang spiritual warfare, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, yung spiritual warfare kay pastor lang yan.
Pang mga church leaders na yan. Reality ito para sa atin. Kaya kung tunay kang mananampalataya, kung gusto mong maging handa, automatic may kalaban ka, dapat automatic din sa ating ang paghahanda. And let me share with you quick points about how we can be battle ready in this season. The first point I want to share, know your real enemy. Know who the real enemy is. Kilalanin mo sino ang iyong kaaway. Alam niyo po, madalas natin tong mensahe no, sa mga tao kapag ka naagrabyado tayo. Ang sasabihin natin sa mga nakakaaway natin, hindi mo kilala sinong binangga mo. Hindi mo kilala sinong kinakalaban mo. Pero isa sa pinakamalaking tagumpay ng kaaway ay kapag mali ang kinakalaban natin. You are barking at the wrong tree. Sabi nga nila. Sabi ni Pablo, we wrestle not against flesh and blood. In short, hindi tao ang kalaban mo. Hindi kapitbahay yung kalaban mo. Galit na galit ka sa kapitbahay mo kasi ang tawag mo sa kanya, demonyo. Galit na galit ka sa boss mo. Ang kaaway mo, hindi tao. Hindi ang iyong asawa. Huwag mong masyadong lakasan yung amen mo doon. Hindi political party. Hindi ibang relihiyon. Hindi kahit sinong tao. People are not the enemy. In fact, people are our mission. Dahil ang kailangan natin gawin, madala sila sa Panginoon. Ang kalaban natin ay si Satanas. Ang kalaban natin ang deception, ang panlilinlang na ginagawa niya sa atin. Ang kalaban natin yung kasalanan, ang kalaban natin kadiliman. And the enemy is every lie that tries to pull people away from the Lord. Kaya kapag nakikita natin ang mundo ngayon, napakaraming ideas. Lahat gustong magsabi, this is your truth. Sasabihin sa iyo, ito ang katotohanan, this is your identity, this is your happiness, dito ka sasaya, ito ang iyong kalayaan. Kaya marami, di ba, ngayon sa mundo natin, and we have been discussing that from, the previous months, from growth series to identity series, ito ang palagi nating sinasabi, ang identity natin ngayon is being questioned by the world. Many people are confused because the voices of the world is so loud and presenting all this noise and telling you, this is your truth. Kaya iba magsasabing, wala akong pakialam sa katotohanan ninyong lahat. Ito ang katotohanan para sa akin. Pero ang tanong, ano ang sabi ng Diyos? Sabi sa 2 Corinthians 10, bringing every thought into captivity. Lahat daw ng pumapasok sa isipan ay ibigay sa Panginoon. Hulihin ang lahat ng kaisipan. And you have to screen every thought. Hindi agad umaatake ang kaaway sa ating katawan. Inuuna ng kaaway sa isipan. Dahil pag nakontrol niya ang ating isip, makokontrol niya ang iyong buhay. Di ba nga sabi sa talata, nag-uumpisa lahat sa isip. Kaya maraming kabataan ngayon, litong-lito. They are so confused. They're so confused about their purpose, their identity. They're confused about their morality. They're confused about the truth. Hindi dahil kulang sila sa information. Napakarami na ngang information ngayon. Nung panahon natin, sige na, ayunan niyo ako, nung panahon namin, ang mga kabataan, bago ka makakuha ng impormasyon, kailangan mayamang ka makabili ng encyclopedia. Diba? Ang mahal ng encyclopedia noon, sino dito may encyclopedia? Oy, ang yaman nyo. Wala kami noon. Ano yung mga tatak nun? Groliers, tsaka Britannica. At kailangan isang set yon. Tapos hahanapin mo siya alphabetical order. Hindi mo alam yung alphabet, patay ka dyan. Tapos, kung wala kang encyclopedia, kailangan magpunta ka ng library. Hindi ka pwedeng tamarin. Ngayon, ang mga kabataan, konting tanong, konting problema, isa-search sa Google. Gagawa ng essay, ibigay mo kay ChatGPT yan. Kaya pati ang ibang mga pastor, gagawa ng sermon, ChatGPT na lang. Doon natin iniaasa ang daming impormasyon ngayon. Kaya ibang kabataan nagde-depend rin sa AI for companionship.
Nalulungkot ako, ChatGPT. Ay, napakagaling naman ni ChatGPT. Okay lang yan. Sasamahan kita. Anong gusto mong processing ang mangyari sa buhay mo? Hindi kulang sa impormasyon ang kabataan ngayon. Ang problema natin, sobra-sobra tayo sa information, pero kulang tayo sa revelation. Hindi ignorance na ang problema ngayon, overload. 24 hours, may reels. May TikTok. By the way, follow niyo ako sa TikTok, ha? May TikTok, may YouTube, may podcast, may influencers, may AI, lahat yon nagsasalita. Lahat yon may sinasabi. Pero ang tanong, sino ang pinakikinggan mo? Kung mas marami kang oras sa cellphone mo kaysa sa Bible mo, huwag kang magtaka, huwag kang magulat kung ang cellphone mo ang magdidictate ng worldview mo. It will tell you kung anong dapat isipin sa mga bagay-bagay. Kaya ang sabihin mo ngayon, aray ko. 1 John chapter 4 verse 1 says, test every spirit. You have to test every spirit. Hindi sinabi ng talata, you believe every trend. Hindi sinabing accept every teaching. Dahil 2:5 na ngayon ang message sa internet. Kaya yung iba, they choose not to go to church anymore because they can just type on YouTube and say, give me a word in season. Bigyan ako ng preaching. Bigyan ako ng ipalabas dyan si pastor ganito, ng mga sikat at tanyag. But the Bible says, test every spirit. You don't just accept every teaching. It doesn't say follow every influencer. It tells us you have to discern, you have to test, you have to compare everything with the Word of God. Hindi porket maraming likes, tama na. Hindi porket viral, biblical na. Hindi porket itong sinabi ng fina-follow mong celebrity, yun na ang katotohanan. Because truth has always not been decided by the majority. Kaya alam niyo, sa totoo lang po, ang democracy which we have now, isa sa pinaka-dangerous na gagawin. Because the majority, the voice of the majority dictates. But the truth is decided by God. Truth is not decided by the majority. Kapag ang bangko nagtuturo ng counterfeit money, ang tinuturo sa atin, hindi para saliksikin lahat ng counterfeit money because it's going to be a lot. What the bank tells us is how to check which is the true money. Ano ang totoong bill? Pinag-aaralan natin ang original. Bakit kinikilala mo ang original? Because once you know the original, it will be easy for you to discern the fake. Madaling makikita, alin dyan ang hindi totoong pera. Ganon din sa atin bilang mananampalataya. Kung kilala mo si Jesus, makikilala mo ang deception. Kung nagbabasa ka ng talata, makikilala mo ang mga kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng mundo. Kung puno ka ng banal na spirito, madidiscern mo ano ang hindi galing sa Diyos. Kaya sana, from this day forth, before mo hawakan ang cellphone mo, hawakan mo muna ang Bible. Sige, excuse na kung ang Bible mo nasa cellphone mo. Sana mas marami tayong oras sa prayer, hindi sa scrolling. Kaya yung iba, takot mag-pray. Bakit takot mag-pray? Kasi ang pinaka-na-master nila mag-scroll. Doon mo sila, ikaw nang mag-scroll, ikaw mag-add to cart, ganyan. Kaya pag may narig tayong bagong idea, wag mong itanong uso ba, ang itanong mo biblical ba? Because trends change, we say this for the past few weeks, trends change, culture change, opinions change, but the Word of God stays forever. Amen? Hindi sapat na alam mo lang ang kalaban, that you wrestle not against flesh and blood, but you wrestle with principalities. You have to be ready by knowing who your enemy is. Pero hindi ito sapat. Hindi sapat na kilala mo lang yung kalaban. Kailangan handa ka ring lumaban. Paano isusuot ang buong armor of God para maging tunay na battle ready? So that's the second point. Know who the real enemy is. The second one is put on the whole armor of God.
Kapag sinabi sa atin, know your enemy, hindi ito sapat. Maraming tao, alam natin na may magnanakaw. Amen? Alam natin kung sino yung mga natag na sa subdivision ninyo, sa barangay ninyo, na mga magnanakaw niyong kapitbahay. Alam nating may magnanakaw, pero hindi naman natin nilalak ang pinto. Paano tayo nagiging handa? Alam nating may dyablo, alam nating may demonyo, pero hindi natin sinusuot yung armor ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa Ephesians 6:13, therefore, put on the whole armor of God. At ang malinaw dito, hindi sinabi ni Pablo, magsuot ka lang ng helmet ha. Helmet lang, okay na yan. Sapatos lang, sapat na. Kaya makikita niyo yung iba, isinusuot ang helmet, tapos nakatsinelas. Kaya nung ang tawag nun, nasemplang, ang tinamaan, puro tusino yung paa. Sabi doon, put on the whole armor. Hindi pwedeng pili-pili. Daanan natin ng mabilis yung armor, yung full na armor. The first one is the belt of truth. Sinturon. Noong panahon ng Roman soldiers, ang belt ang humahawak sa buong armor. Siya yung pinaka-support. Pag wala ang belt, lalaglag lahat. Ganon din sa atin, sa ating pananampalataya. Truth holds everything together. Ano ba ang katotohanan sa atin ngayon? Like what I said earlier, sa mundo, we will hear people saying, live your truth. Create your own truth. Ito ang katotohanan tinatanggap mo para sa iyong sarili. You have your own truth. You have my truth. Pero ang sabi ni Jesus in John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. Sabi ni Jesus, I am the truth. So in short, truth is not just a concept. Truth is a person. Amen? Truth has a name, and His name is Jesus. Kaya kapag may kailangan kang desisyonan, ang tanong, hindi lang gusto ko ba itong gawin? Ang tanong, gusto mo ba ito, Lord? Hindi ano lang ba ang uso, kundi ano ang tama ayon sa salita ng Diyos. Kasi yan ang magpuput everything together. It will put everything together. It will hold everything together if you know the truth of the Word of God. So wear your belt. Come on, wear your belts. Number 2, it says the breastplate of righteousness. Ang breastplate, sa Tagalog, baluti, ang breastplate ang nagpoprotekta saan? Anong tinatakpan niya? Ang puso. Bakit ang puso? Kasi ang puso ang number 1 target ng kaaway. Sabi ni Jeremiah, the heart is deceitful. Mapanlin lang ang puso. Amen? Kaya ang gusto ng dyablo, sundin mo ang feelings mo. Kaya di ba ang sabi sa kanta, ano ang nasa puso mo, sundin mo. Yun ang sabi ng mundo. Ang gusto ng enemy, gusto sundin mo lagi ang feelings, pero hindi lahat ng nararamdaman ay katotohanan. Kaya yung iba litong-lito because they just want to focus on what they feel. And they believe what I feel is right. Kaya maraming confusion about gender ideology. People are questioning na hindi lang male and female because they say, you know, if this is what I believe I'm a man or I believe I'm a woman, then it is the truth. Hindi sinabi sa talata, follow your heart. Bilang mananampalataya, ang sabi sa atin, not follow your heart, but follow Christ. You have to follow Christ. Bakit hindi ang puso? Kasi ang puso nagagalit. Ang puso naiinggit. Puso natatakot, natutukso. Pero dapat daw isuot natin ang katuwiran ng Panginoon. Yun ang magiging breastplate natin, the righteousness of Christ, ang nagpoprotekta sa puso. Dahil hindi tayo nagiging matuwid, dahil mabait tayo. Nagiging matuwid tayo dahil sa katuwiran ng Panginoon. Ang katuwiran ng Diyos ang siyang bumalot at magprotekta sa ating mga puso. Do not follow your heart, follow Christ.
Amen? At ang sabi sa pangatlo, may magsusuot ng shoes. Shoes of the gospel of peace. Bakit shoes? Kasi ang sundalo hindi pwedeng madulas. Hindi pwedeng maglikot-likot tapos konting madudulas. Hindi pwedeng unstable ang kanilang mga hakbang. Tayo rin bilang Kristiyano, dapat our steps are not unstable. Marami sa atin mananampalataya, we are so unstable. And one day we say when we receive a blessing, hallelujah! I feel so blessed. And then pag may problema, Lord, bakit ako? Palitan ko na yung feeling blessed. Papalitan ko na ito. 1 week you're on fire, the next week missing in action ka na. Parang sasabihin ng mga kapatid mo, last week lang, ang saya-saya ni sister. Ang sigla-sigla niya, talagang on fire siya. Mararamdaman mo, laging ang sinasabi niya, yes, praise the Lord. Tapos nung sumunod na linggo, nawala na. Isang sermon lang na-offend na. Ako pinariringgan ni PK dun sa sermon niya. Alam ko yun, hindi na ako babalik dyan sa church ninyo. Isang comment lang sa Facebook, ayaw nang mag-church. Hindi lang binati nung usher. Ang sabi, ang sungit-sungit na mga usher nyo dyan. Tatandaan ko yung isang usher nyo dyan, nagkita kami dun sa Ayala Arbon, hindi ako binate. Aray ko. Tapos nag-aalok ako ng suka, hindi siya kumuha. Ayoko na dyan. Hindi dapat ganon. Ang paa natin dapat nakatayo sa salita ng Diyos. At ang sabi, yung sapatos, gagamitin mo panghayo para ibigay ang kapayapaan ng Panginoon. Kahit may bagyo, hindi ka matitinag, suotin mo ang sapatos mo. Amen? And then, the word says you have to wear your shield of faith. Sabi ni Pablo, the shield of faith extinguishes all fiery darts of the enemy. Lahat. Ano ang mga fiery darts natin? Yung mga salitang magsasabing, Lord, Diyos ka pa ba sa buhay ko? Hindi ka mahal ng Diyos, walang mangyayari sa buhay mo, yung maraming mga statements na sinabi natin ng mga nakaraang linggo, those are fiery darts na magsasabi sa yung sumuko ka na. But like what we said earlier, hindi lahat ng naiisip ay galing sa Diyos. May mga arrows ang enemy, pero may shield tayo. At ang shield natin ay ang pananampalataya. Ano ang pananampalataya? It's choosing to believe God kahit iba ang nakikita mo. Kahit ibang nangyayari sa paligid. Kahit ibang iyong naririnig. Even if things don't go your way, you have your faith. Kapag umuulan, hindi mo naman pinapagalitan yung ulan, di ba? Ang ginagawa mo, nagbubukas ka ng payong because it will shield you from the rain. Ganun din, ibig sabihin, hindi natin mapipigilan ang attacks ng enemy. It will surely come. Mapipigilan mo lang ang attacks ng enemy or the enemy will not attack you if you're friends with the enemy. Kung tropa kayo. Kaya kung wala kang pinagdadaanan ng problema, matakot ka be. Kasi close kayo. BFF mo siya. Kaya hindi siya nate-threaten sa'yo. But when you experience trouble and hardships, especially in advancing the word of the Lord, you have your shield of faith to protect you. Faith is your umbrella. Amen? Then the helmet of salvation. Saan ginagamit ang helmet? Sa ulo, hindi sa kamay, yung mga nagmomotor. Ang saya-saya nyo. Magmomotor kayo, may dala po akong helmet, pero nasa kamay, hindi nakasuot sa ulo. Bakit nilalagay sa ulo? Kasi anong gustong sirain ng kaaway? Ang iyong isip. Paano niya sisirain yung isip mo? Ang daming anxiety, ang daming fear, may depression. Sasabihin mo, nadidepress po ako ngayon. I'm so depressed. Ano? I'm so depressed. Sige, spell mo. Sad na lang. Hindi na ako depressed.
Kasi ang daming tumatakbo sa isip, gulo-gulo yung iyong wiring sa ulo, para na siyang spaghetti, na ang dami-dami, parang yung nakikiconnect sa Meralco, na ang dami-daming mga kabling naghalo-halo. Kaya ang sabi ni Pablo, suotin mo yung helmet. Ang helmet, magpapaalala sa'yo that you belong to Jesus. That He has paid a good price for you. That you are not defined by anything else, but you are a child of God. Kaya kung alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi madaling nakawin yung confidence mo. Kaya isuot mo yung iyong helmet. Huwag lang suot ng corona, beha. Parang feel mo corona lang. Magsuot ka ng helmet para maprotektahan ang iyong ulo. And then lastly, the sword of the Spirit. And this is the only offensive weapon. Lahat pang defensive. And the only offensive weapon that we are going to use is the Word of God. In the book of Matthew, in the Gospel books, in Matthew chapter 4, makikita natin doon 3 beses tinukso si Jesus ng kaaway. 3 beses siyang tinukso ng dyablo. And those 3 times, hindi siya hysterical. Hindi hysterical si Jesus, hindi siya nagsisigaw na sinabing, layuan mo ko, ganyan. Hindi siya nakikipagdebate sa kaaway, hindi siya nakikipag-away. Ang sabi niya lang sa kaaway, it is written. Kaya church, pag hindi mo alam ang Bible, para kang kawawang cowboy. Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Hanggang doon na lang. Para kang kawawang cowboy na may dala kang baril, wala kang bala, wala kang maipuputok. May baril, walang laman. Naka-uniform ka, ang ganda ng tindig mo, pero wala kang laban. Marami sa atin, ang pinakaalam lang natin yung favorite verse. Wala ka nang alam na ibang verse sa Bible. Favorite verse mo lang. Wala ka pa nun. Kasi wala ka talagang mahila. Pagdating sa katotohanan, lobat na. Tapos sa paghalo-halo mo na, sasabihin mo, ang favorite verse ko talaga ay Genesis 3:16. For God so loved the world. Kaya pagdating ng laban sa buhay, lobat ka na. Wala ka nang mag-memorize ka ng verse araw-araw. Mag-pray ka kasama ang pamilya. Magbasa ka ng Bible bago ka matulog. Huwag mo lang dalhin yung Bible sa church, dalhin mo yung Bible sa puso mo. Hindi naman natin nire-require na kailangan kabisado mo lahat. At least, you know the concepts, you know the word, so that when the enemy comes, meron siyang nilalagay ng mga kaisipan sa iyo, alam mong anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Pag meron isang bagay din tayong dapat maintindihan, hindi ka magiging battle ready kung Sunday lang ang training mo. Lahat ng sundalo nagte-training bago ang gera. At yun yung susunod nating punto. Number 3 is you have to train before the battle. Hindi lang know your enemy and then you put on the whole armor. You have to train. Napansin nyo ba, hindi nagte-training ang sundalo pag nag-umpisa na yung putukan? Hindi siya nagsasabi, time out muna, magpa-practice muna kayo, wag muna kayo magpaputok. Hindi pwedeng sabihin ng Iran sa Amerika, maghunos dili kayo, hindi pa kami ready. Time first. Wala munang putukan. But you see, training happens before the battle. Ganon din sa atin spiritually. Maraming gustong maging victorious sa buhay. Pero ayaw ng discipline. Ayaw mag-training. Gusto ng breakthrough, ayaw naman mag-pray. Gusto ng himala sa buhay, ayaw magbasa ng Bible. Iniaasa sa iba. Gusto mo ng revival sa buhay mo, gusto mong mabago ang buhay mo, pero ayaw mong magsimba, hindi ganun ang kingdom ni Lord. Bago natalo ni David si Goliath, ano ang kanyang natalo muna? The lion and the bear. Meron siyang leon at meron siyang oso na natalo. At natalo niya yon nung walang nanonood. Walang naka-Facebook live.
Walang nagpapalakpakan. He did that in private. Because private training prepares you for your public victories. Your private victories prepares you for your public victories. Your greatest battles are won in your secret place. Paano kang naghahanda sa buhay? Pag walang nakakakita sa'yo, nandyan pa ba, nananalangin ka pa ba? O baka mas ubos ang oras mong pakikichismis sa iba? Kaya yung iba, takot na takot ma-assign sa prayer. Ipapanalangin mo lang pagkain. Ang sabi lang, Alika, mag-pray na tayo bago kumain. Ikaw na mag-pray sa buto ko. Huwag na ako. Magpe-pray lang sa pagkain yun. Natatakot tayong mag-pray kasi hindi tayo nananalangin in our secret place. You don't converse with God. Takot na takot kang ma-assign to many different things because you don't do that in private. Jesus, before He was launched into His full ministry, bago yung mga himalang ginawa ng Panginoon, may wilderness. Dinala siya doon sa wilderness. Bago yung crowd. Bago yung maraming tao. Anong ginawa ni Lord? May fasting. Tayo, sagana sa feasting. Ayaw ng fasting. Lumampas lang ng konti yung oras natin, nag-overtime tayong konti, naglalabasan na, gutom na ako. Hindi na ako nakakainis, hindi na ako babalik sa church na yan. Gutom na ako. By the way, malapit na ang oras ko. Bago ang ministry, may testing. Kung si Jesus nga nag-prepare, tayo pa kaya? Kaya dapat lagi tayong manalangin. You pray daily, not just during emergencies. Hindi lang pag may sakit ang anak, tsaka ka lang nananalangin. Magbasa ka ng salita even if you don't feel like reading one. And I pray that you stay planted in a Bible-believing church. Magpatanim ka para doon ka lalago. You build godly friendships. You guard your eyes, your ears, your mind. Dapat may gatekeepers ka dyan dahil hindi lahat pinapapasok sa mata. Hindi lahat pinapapasok sa tenga. Hindi lahat pinapapasok sa isip. Ang inyong mga anak, turuan nyo ng salita ng Diyos. You have to teach them the Word of God before the world teaches them. You remember the mga fathers, the message given to you by Brother Jamir. You are not discipling your children. Parents, I'm talking to you. If you don't disciple your children, the world will disciple your children. Kaya kung ano-anong lumalabas sa kanilang mga labi. Because they are not trained in the house. Parents, you don't assume someone else will discipline your children. Ang simbahan, makatutulong. But the primary responsibility begins at home. Yun ang sabi sa atin sa Deuteronomy. Ituro sa ating mga anak, kasi hodang ang iyong pader ay puno ng scriptures, you have to tell them. But parents, you cannot teach them what you don't know. You have to grow first. You have to cultivate that relationship with Jesus so that you have something to share to your children. Amen? That's the third point. You have to train for battle. The last point, we fight from victory, not for victory. At ito ang pinakamagandang balita dahil hindi tayo lumalaban para malaman kung sino ang mananalo. Dahil alam na natin sino ang panalo. It has been decided long ago. Jesus has already won the battle. Sa krus, tinalo na niya ang kasalanan. Sa krus, tinalo niya ang kamatayan. Colossians chapter 2 verse 15 says, Christ disarmed the powers and authorities and triumphed over them. Kaya hindi tayo defeated army. This is what we need to understand. When you go for battle, know your enemy, you wear your full armor, the whole armor of God, you train and prepare for battle. But your standpoint, when you are in the battle, pag nandun ka na sa pakikipaglaban, ang premise mo, ang mindset mo, you are fighting from victory.
Kasi panalo ka na. Kaya aalisin mo yung defeated mindset. Hindi tayo defeated army. Hindi tayo refugees. Hindi tayo victims. Kaya tama na ang pabiktimbe. Hindi katalunan. Sabi sa talata in Romans, we are more than conquerors. Amen? Kaya pag umaatake ang kaaway, tumayo ka. Huwag kang maglupasay dyan na parang bata. Ay, nadapa ako. Ayoko na. Ayoko na, hanggang dito na lang. Pag may tukso, tumayo ka at tumakas ka. Hindi mo kinakantahan ang tukso na siya'y lumayo. Pasok. O tukso, layuan mo ako. Hindi po lalayo ang tukso. Diba? Gagalit yung mangga. May sound effects tayo dito. Ang tukso hindi lalayo, ikaw ang tatakbong palayo sa tukso. Hahabulin ka niyan. Kaya pag may tukso, tumayo ka, tumakas ka, tumakbo ka, palayo. Pag may pagsubok, tumayo ka. Pag may pang-uusig sa iyo, tumayo ka. Dahil yung general natin, hindi pa natatalo kailanman at hindi matatalo. From the song that we sang earlier, he has never lost a battle. Wala pang natalong laban ng Panginoon. At kailanman hindi siya matatalo. And that is your team. That's the army you belong. Kasama ka doon. Bakit may defeated mindset ka? And so I want to bring this to a landing. Habang ang mundo naghahanda para sa digmaan, naghahanda para sa malalaking battles, because we don't know when this will end. A few weeks back, ang sabi, nagkaroon na, magpipirmahan na sila, nagkaroon ulit ng 60 days ceasefire. But in that 60 days ceasefire, nagbobombahan pa rin sila. Meron pa rin silang hindi mga pinagkakasundoan. Meron na namang may mga bagong players na naman nasasali sa this big war. And they're saying we have to prepare for World War III. Meron pang mga nagpapapansin sa bandang Asia, ang North Korea, parang gusto niya, sali rin ako. Hindi ako papahuli. Kaya hindi lang tayo dapat nagsasabing alam ba natin ang headlines, dapat handa tayo sa spiritual battle. Hindi natin kontrolado anong mangyayari sa mundo, hindi natin kontrolado anong mangyayari sa ating bansa. Hindi natin alam anong susunod na balita. But this is one thing we know, Jesus is still on the throne. Amen? The Holy Spirit is still moving in our midst. The Word of God is still true, and the church is still God's plan. At isang araw tutunog ang pakakak. Tutunog ang trompeta ng Panginoon. The trumpet will sound. And on that day, I pray na hindi mas mahalaga sa atin gaano kadami ang followers mo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang bank account mo. Baka doon tayo ipon ng ipon. When that trumpet sounds, I pray we will be ready to meet the King of Kings. Kaya church, you have to be battle ready. You have to stand in the truth of the Word. You have to walk in holiness. You have to pray without ceasing. You have to love people deeply. And you have to share the Word of God boldly. Yan yung mandatong binibigay sa atin ng Panginoon. At ang paalala niya, never take off the armor of God. Isuot araw-araw because the battle is real. But our God is greater. We will ask the leaders to distribute the elements of communion. And as the elements are being distributed, I pray that we will have this desire. Magkaroon tayo ng, that cry in our hearts for us to be ready for the battle. This is more real than we can ever imagine.
At ang pakikipaglaban po natin will have ripple effects to the generations after us. Sabi sa Bible, we have to be ready, we have to be prepared, and we have to train the next generation. At ang panalangin ko po, that we will be able to raise a generation who knows how to wage war, who knows how to battle. Ang mga kabataan natin ngayon, they have been branded as a weak generation. People who always resort to just falling into depression, committing suicide. And if that doesn't bother you, I pray that God will shake your heart. Shake you to the core. Totoo po itong pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan. And this is not just true to them, this is true to you. You are bombarded with so many things inside your head. You are tormented and you have to accept that. Acknowledge, Lord, I am tormented with all these kinds of thoughts. And I need to be ready. Hindi pwedeng ako'y talunan, hindi pwedeng ako'y mahina, dahil ako'y makikipagbaka. And if you cannot fight now, how else can you train your children to fight? How can you prepare them to raise their shield, to swing their swords? Hindi natin sila kayang ipagtanggol. Kasi tayo mismo mahina. Yes, we say we have a God who never lost a battle, but have you embraced that truth? Are you also preparing just how God wants us to be prepared? Are you preparing your children, your sons and daughters? Hindi natin sila kayang bantayan 24/7. Ang kaya lang natin ihanda sila sa hamon ng buhay para hindi sila susuko pag dumating ang mga pagsubok. There is such urgency in my heart today to pray for our generation. If you are not going to cry for them, who will? And that's my heart today. Mothers, fathers, adults in this room, cry for this generation. That you will cry for your children. But you will also cry for yourself. That you will be ready, Lord. I want to be ready. I don't want to stay defeated. I don't want my children to be defeated. I want to wage war. That you will have the strength to swing your sword in the Spirit. That you will have the strength to have your feet established, that your steps will be decisive, that you will not be easily swayed to the left nor to the right, but you will have the full armor of God. Before we take the communion, can we ask all the young people to come here to the front? We are going to pray for them. Dalhin niyo po yung inyong mga anak dito, mga kabataan, young people, twins, Jenners. Come. Sige, come. You can come forward. Come on. You can come forward. So we can have space. The parents of these children, come here. Ikay magulang, ikay ate, ikay kuya. In short, this call is for all of us. The altar is for all of us. Halika kayo, babakuran natin ang mga kabataang ito. At kayo rin ay ipananalangin natin na maging malakas sa pananampalataya. Come on, kids, you can move more forward. I'm calling everyone to come here to the altar. We are going to pray for you all. Kahit wala po kayong anak dito, wala kayong kamag-anak dito, we are believing for your children too.
your children and your children's children. Amen. Let's take the elements of communion first. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Panginoon, bilang isang pamilya at kami ay namaharap sa iyo ngayon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa katagumpayan na binigay mo sa krus ng Kalbaryo. And as we partake of this bread, Lord, we remember what you have done on the cross. And we honor, Lord, your sacrifice. Jesus, thank you. Thank you. Thank you. We receive this, Lord, in thanksgiving. And we receive, Lord, the fullness of the power of the cross in our lives. In Jesus' name. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. And so everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup." Lord Jesus, we ask for forgiveness, Lord, for entertaining lies, entertaining thoughts, and we have not taken them captive and submit into your feet. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagpadala sa tukso, nagpadala sa aming panghihina, nagpadala, Panginoon, sa kung ano-anong mga takot. At hindi kami lumaban ng ayon sa nais mo sa buhay namin. Lord, as we partake of the cup, we receive our forgiveness by faith. We receive, Lord, our healing by faith. We receive, Lord Jesus, our salvation by faith. And we thank you for what you have done on the cross. We receive it in Jesus' name. Amen. Let's pray for the young people. If you're near them, if you can stretch their hands towards them. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, inilalapit namin sa iyo ang aming mga anak. There are so many things, Lord, that we cannot control. But we dedicate them to you, Father. Tinataas namin sila sa iyo at ang dalangin namin, Panginoon, maging handa sila sa pakikipagbaka. Lord, that you will strengthen them. I pray, Lord, if there are battles that they are not able to tell their parents, Lord, that you will come to their rescue. I pray that they will know you, God, that they will experience you. I pray that they will encounter you. I pray, Lord, that you will provide for them friends that will bring them closer to you, not away from you. I pray for good influences in their lives. I pray, Lord, that you will put your hand on each head, that you will anoint them. Lord, I pray that you will protect them. I pray, Father, for a special hedge of protection for every young people in the house.
Jesus' name. But I pray that they will learn, Lord God, to swing the sword in the Spirit. That they will learn, Lord God, how to wage war and how to win the battle. That they will not stay defeated, but they will know and be sure of their identity in Christ. I pray for every mother and father, every adult in the room, Lord, that we will lock shields to protect our children. I pray that we will also be ready for the battle. I pray, Lord God, for every distraction to be removed in Jesus' name. Everything, Lord God, that takes away the place of Jesus in our lives. Every idol be demolished. Every wall to crush down in the name of Jesus. Lord, that we will be a body. We will be a church, Lord God, who knows the Lord. We will be a church who wage war against the enemy. We are going to be a church and a family, Lord God, who brings the Word of God into the next generation. I pray, Lord, for strength, for endurance. I pray for grace, and we appeal for the mercy of God to fall on us, Lord. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I bless them, Lord Jesus. You bless them, Lord. You activate your angels. Your warring angels, Lord God, be activated in Jesus' name. I pray for every father. I pray for every husband that they will stand on their role, take their place, and lead their families. I pray for every woman. I pray for every mother. I pray for every mom, every wife. Lord, I pray that they will take their roles as support, that they will know their call, that they will pray for their children. They will be the light in their household. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray that you will bring that cry in our hearts for our families. That we are not going to take this lightly, because this is the real war. And we are going to fight. We are going to fight. Not just for ourselves, not just for our generation, but the generations after us. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord, that we are not fighting from defeat. We are fighting from victory, because you have already won the battle for us. We thank you, Jesus. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, both now and forevermore. And everybody say, Amen.